Finally, hindi lamang nag-appear kundi nag-awaken pa si Mahoraga, and unlike before, mas malaki na siya ngayon in terms of size at mas malakas na dahil sa influence ng King of Curses na si Ryomen Sukuna. In this very spoiler video ay makita natin kung paano gugulatin ng awakened na version ni Mahoraga si Gojo Satoru maging sa loob ng kanyang sariling domain expansion. Ito is the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button. Now before tayong mag-start sa chapter spoiler na to ay siguraduhin mo muna, and I really suggest na panoodin mo muna ang ating previous chapter review para makapag-catch up ka sa kwento ng chapter na to. But anyways, let's proceed na agad sa chapter at hand. On the first page, wala nang paligoy-ligoy pa, gumamit na naman agad ng domain expansion ang dalawang karakter na ito. Kung matatandaan natin, ito na ang pang-apat na beses na gumamit sila ng domain expansion. Kitang-kita din natin sa isang panel dito kung paano kinakabahan ng sobra itong si Yuta Okkotsu. Maaring matanong nyo kung anong nangyari sa pag-nosebleed ni Gojo Satoru in the previous chapter. In the very last panel, pinahid niya lamang yun dito ng parang wala lang at nag-proceed agad siya sa pag-deploy na naman ng kanyang Infinite Void. Habang lumalatag na naman ang mga barrier ng dalawang karakter ay nag-iisip naman itong si Angel na talagang kaya daw palang kopyahin agad nitong si Sukuna ang mga nakikita niyang techniques dahil nagamit niya agad ang kanyang domain expansion at ang kanyang curse technique kahit na recently lamang ay nasira na nga ang kanyang domain expansion. Dahil kung iisipin natin, kapag nasira ang isang domain expansion or kapag ginamit mong isang domain expansion ay hindi mo basta-basta magagamit agad ng iyong curse technique dahil nagbo-burnout nga ito. And since we can clearly see na talagang nakagamit na naman ng domain expansion ng curse techniques itong si Sukuna, it only means na kaya na din niyang pabilisin or i-boost ang cooldown ng burnt out na curse techniques niya tulad ni Gojo. Pagamat nag-aalala na naman si Kusakabe, naisip naman niya na ang natanging paraan para makatakas or magkaroon na naman ng kalamangan si Gojo Satoru laban kay Sukuna ay ang mag-deal na naman ng napakatinding damage sa kanya. Well, in exchange ay sinisira din ni Sukuna ang kanyang Infinite Void from the outside. So it's as if para bang gustong sabihin itong si Kusakabe na huwag magpapalamang si Gojo at kahit papano ay tablahin man lamang niyang laban ng mga barriers. Confidently namang sinabi ni Shoko na in the mere instance daw na tamaan si Sukuna ng Infinite Void Sure Hit Effect, kahit nasa millisecond lamang or kahit na napakaliit na segundo, siguradong mai-incapacitate ito. And that will be a very huge opening para kay Gojo Satoru, isang napakalaking chance para patayin na siya. Dito makita natin kung gaano katindi ang pagtitiwala ni Shoko kay Gojo Satoru na hindi naman natin masisisi dahil alam naman ni Shoko kung gaano kalakas itong si Gojo. Proceeding naman sa sumunod pang mga panels, nag-engage na naman ang dalawang ito into a close quarters hand-to-hand combat wherein nakalalamang si Gojo Satoru tulad na nakita natin in the previous chapters. Medyo nakakaangat si Gojo pagdating sa manumanong suntukan. At isa pa sa mga factor na nakakaapekto dito is that merong damage na tinanggap si Sukuna na hindi niya pa nahihil as of the moment. Gamit ang kanyang curse technique na Infinity ay ginamit niyang isang parang gravitational pull para higitin itong si Sukuna mula sa kanyang kinatatayuan. Here we can see a very funny panel wherein para bang pinaglalaroan ni Gojo Satoru si Sukuna na palutang-lutang dahil hinihigit nga siya nito gamit ng kanyang curse technique. And then nang malapit na si Sukuna kay Gojo ay agad niya itong binigyan ng isang napakasolid na suntok na na-block naman itong si Sukuna. However, we can see here na hindi na masyadong tumatawa si Sukuna at para bang nare-realize niya na kung gaano kalakas ang mga tinatanggap niyang suntok mula dito kay Gojo. But the confidence is still there, hindi nakakaramdam ng takot itong si Ryomen Sukuna at tulad ni Gojo, hindi din naman siya nakakaramdam ng kahit na anong fear but instead excitement lamang sa kanilang ginagawang laban. And then in the next panel, makita natin na nag-collapse na naman ang barrier ng dalawang karakter. Yes, you heard me right, nasira na ang ika-4 na domain expansion ng dalawang ito and it happened at the very same time, but the difference now is that nag-take na naman ng considerable damage itong si Sukuna at makita natin halos mawasak na ang kaliwa ng kanyang muka. At this point ay para bang medyo kinakabahan na ang mga allied sorcerers dahil masyado daw silang pinapakabahan ng dalawang ito. But then dito na nila na-realize and na-confirm na talagang pagdating sa bakbakan sa loob ng barrier or ng isang domain expansion ay nakalalamang itong si Gojo Satoru. Makita din natin sa sumunod na mga panel na sa simpleng suntok ni Gojo ay talagang lumilipad na si Sukuna. And then nag-proceed na naman ang dalawang ito sa pag-deploy na naman ng isa pang domain expansion. Tamang narinig nyo, ito ang ika-5 pag-deploy na nila ng kanilang sariling domain expansion, but the difference now again is that nauna ng napakaunting segundo itong si Gojo Satoru. Paano nauna si Gojo Satoru? Nang dahil na nga sa nakapag-inflict siya ng considerable damage kay Sukuna, mas inuna ni Sukuna na gumamit ng reverse curse technique para ihilang kanyang katawan. Therefore, na-delay siya ng napakaliit na segundo sa paglatag nila ng kanilang domain. And although yes, nauna si Gojo Satoru but it was for a very small time lang.
And when I say that, I mean mas maliit pa or less than 0.01 seconds. Just think of it, mas mababa pa sa 0.1 milliseconds ang inaagap ni Gojo Satoru sa paglatag ng kanyang Infinite Void, pero napakalaki na ng naging epekto nito sa tagisan ng kanilang mga domain expansion. Ito na ang pinakahihintay ng lahat ng Gojo Satoru fans. Nang dahil na nga sa naunang makapaglatag ng domain expansion si Gojo Satoru, nagkaroon siya ng isang opening ng napakaliit na oras na tsansa na makapag-launch ng isang surprise attack dito kay Sukuna. Tinamaan niya si Sukuna sa mismong lugar na kung saan ay ininflictan niya ito ng considerable damage. Because of this, syempre mas lalala na naman ng tatamuhing sakit nitong si Sukuna. Mas mataas na level ng injuries, mas mataas na level and degree of pain, kaya hindi niya na na-maintain ang kanyang malevolent shrine. Ngayong nasira na ang domain expansion nitong si Sukuna, wala nang magka-counter sa sure hit effect ng Infinite Void ni Gojo. Ladies and gentlemen, this is what you have all been waiting for. Tinamaan na ng sure hit effect ng Infinite Void itong si Ryomen Sukuna. Si Gojo Satoru naman hindi nagmamadali at parang mas gusto niya pang damahin at gusto niya pang lasapin ang pagpatay dito kay Sukuna. Sinabi niya na not yet, dudurugin muna niya ang puso nitong si Sukuna. Dudurugin niya ang lungs nito at maging ang liver nito ng mas malala pa sa pagpatay na ginawa niya kay Yuji Itadori way back in the previous chapters, specifically sa episode 2 ng Jujutsu Kaisen na animated na parte na ng series na nangyari sa Juvenile Detention Center. But then bago man lamang makalapit si Gojo Satoru kay Ryomen Sukuna, nag-appear na si Mahoraga. Like what the fuck? Counter-attack after counter-attack matapos tamahan ng sure hit effect ng Infinite Void ni Gojo Satoru si Ryomen Sukuna. Sinamo naman ngayon ni Sukuna itong si Mahoraga para i-counter ang curse technique ni Gojo. Now what's scary here is that hindi normal na Mahoraga ang na-deploy ngayon ni Sukuna. Dahil alam naman natin na ang lahat ng 10 shadows na Shikigami na naisamo ni Sukuna mas nagkaroon pa ng power up or upgrade nang dahil nga sa siya na ang master nito ngayon at dahil nga na-impluensya nito ng kanyang cursed energy. Ang Divine Mahoraga ngayon mas malaki in terms in size and surely mas malakas ito kumpara sa General Mahoraga na kayang isamo ni Megumi. Ngayon it appears as if inaantay talaga ni Gojo Satoru na maisamon si Mahoraga para ma-one-tap niya ito gamit ang kanyang curse technique reversal or ang kanyang red. Pero nagulat na lamang siya nang biglang wasakin nitong si Mahoraga ang domain expansion barrier niya within just one hit. It only means one thing, nakapag-adapt na agad ito sa kanyang Infinite Void. Now that's not very surprising, especially dahil nga nakita naman natin sa previous chapter na nag-click or nag-ikot na nga ang will ni Mahoraga. We don't know kung talagang dinaya ba siya ni Sukuna na inilatag na nito agad ang will ni Mahoraga habang nasa loob ito ng shadows para hindi makita ni Gojo, or maybe na ilapag niya lamang yon in the mere instance na kinailangan niya na talaga ng tulong mula sa 10 shadows technique. But in the very last panel, we get to see na gulat si Gojo Satoru habang si Divine General Mahoraga naman ay tumatawa. With an editor's note na nagsasabing a fearless smile breaks the balance. Now of course, walang ibang tinutukoy ang salitang yon kundi si Mahoraga dahil we clearly see naman na talagang naangiti ito palagi, and it's as if para bang confident itong kaya niyang tapatan ang the strongest. Now as a side note, nakabanggit dito ni Gege Akutami na magkaiba daw ang mechanism ng pag-iisip ng tao at ng isang cursed spirit, kaya medyo mas madaling or mas mababa ang damage or nagiging epekto ng Infinite Void sa utak ng cursed spirit kumpara sa mga tao. And kung iisipin nyo, si Mahoraga ay kinoconsider nating isang cursed spirit na maaaring nakadagdag sa factor kung bakit napakabilis niyang nakapag-adapt dito. Subalit ngayong nakapag-adapt na nga itong si Mahoraga sa Infinite Void, sa red, sa blue, or maybe maging sa purple, kailangan ng gumamit ng panibagong technique ngayon ni Gojo Satoru para patayin si Mahoraga. And maaaring isa itong maximum technique or isang technique na nagdi-differ in terms of color tulad na lamang ng blue or red. Marami sa mga Jujutsu Kaisen fans ang nagsasabing maaaring ito ay ang white or ang black. Personally, I think it will be white dahil nakita natin sa isa sa mga chapter cover. Or specifically, isa sa mga Weekly Shonen Jump chapter cover na ginagamit ni Gojo Satoru ang isang white na thing habang finiflick niya ito gamit ng kanyang finger. Now I think maybe isa yon sa mga foreshadowing na maaaring mag-take place in the coming chapters, but at the same time pwedeng isa lamang yung pagkakamali or napakaliit na detalye lamang na hindi nila nabigyan ng color. But personally, I think hindi sila magkakaroon ng kahit na konting error ngayon sa Jujutsu Kaisen, especially now that it's at its peak. So maybe sooner or later ay makita natin ang maximum technique white nitong si Gojo Satoru. However, that is all para sa ating chapter review spoiler para sa Jujutsu Kaisen chapter 229. Kung may iba pa kayong theories, ideas, analysis, be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin.
Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.